Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon, bigyan ng reaksyon itong mga pahayag ni Senator Marcoleta tungkol sa kanyang investigation sa Blue Ribbon. Pinahayag niya na personal daw silang nagkita, nagmeeting ni President Marcos Jr. At ano ang napag-usapan nila sa meeting na yan. Galing. Okay, so pakinggan natin siya. Imbestiga, yung unang araw na investigasyon. Opo. Nag-ausap kami ng Pangulo. Ba? At siya mismo ang nagbigay ng ilang mga detalye na kakailanganin ko. Kailangan malaman ng taong bayan ito. Wow. Yan ang malaking balita ngayon. Opo. Sinabi niya sa akin, sana ay magtagumpay ka. Kaya, para dyan sa gumawa ng komunikasyon na yan, hindi. Ang Pangulo mismo ay nagbigay ng pahiwatig na sana magtagumpay ang iyong pagdinig. Mukhang hindi po ata alam ni Ate Claire yan, Sen. Kasi si Ate Claire ang nagsabi nun na para bagang sa kanyang statement ay para bagang inuunahan daw ng Blue Ribbon ang investigasyon pinag-utos ng Pangulo. O yan naman, salita na salita, hindi mo na nagtatanong sa Presidente, di ba? Dapat sana tinanong niya muna, di ba? Para hindi siya lumilitaw na may pagkaano rin, no? Bago ako nag-imbestiga, yung unang araw na investigasyon, Opo. nag-ausap kami ng Pangulo. Ba? At siya mismo ang nagbigay ng ilang mga detalye na kakailanganin ko. Kailangan malaman ng taong bayan ito. Yan ang malaking balita ngayon, At Sen. sinabi niya sa akin, sana ay magtagumpay ka. Kaya, para dyan sa gumawa ng komunikasyon na yan, hindi. Ang Pangulo mismo ay nagbigay ng pahiwatig na sana magtagumpay ang iyong pagdinig. Mukhang hindi po ata alam ni Ate Claire yan, Sen. Kasi si Ate Claire ang nagsabi nun na para bagang sa kanyang statement ay para bagang inuunahan daw ng Blue Ribbon ang investigasyon pinag-utos ng Pangulo. O yan naman, salita na salita, hindi mo na nagtatanong sa Presidente, di ba? Dapat sana tinanong niya muna, di ba? Para hindi siya lumilitaw na may pagkaano rin, no? Bago ako nag-imbestiga. Okay, so salamat Senator Marcoleta. Ngayon ko lang napag-alaman na nag-usap sila at dito ko makita ang determinasyon ni Pangulong Marcos na tuldukan itong issue na ito. So may narinig din akong statement ni Mayor Magalong. Tinanong siya ng local media ata sa Baguio. Anong tingin niya, anong patutunguhan itong investigasyon na ito. Sabi ni Mayor Magalong na seryoso si Presidente sa investigasyon ito at galit na galit daw siya. Ito, dalawa lang daw silang nag-usap, the Mayor and the President. Galit na galit daw ang Pangulo. Sabi daw niya, hindi ako aalis sa aking termino na walang mangyari. So, ibig sabihin, determinado siyang may mapanagot. So, ang tanong, papaano? Investigasyon. So, kung sinusuportahan ni Pangulong Marcos Jr. ang Blue Ribbon, baka hintayin na lang niya na matapos ang Blue Ribbon Committee report at yun ang basihan niya na magkaso. So, akala ko kasi ang Pangulo magkakandak din siya ng sarili niyang investigasyon. Kasi magbuo siya ng independent body. Isa ngayon wala pa naman eh. So, to me, this is good news na walang sapawan ng rule dito. So, Blue Ribbon, mag-imbestiga kayo. Kung ano man ang findings diyan, gagamitin namin, sasampan namin. Maganda yan eh. So, wala talagang sinasanto kung ganun. Kung nag-usap na ang Pangulong Marcos Jr. at ang Blue Ribbon Committee Chairman. That's good news. So, next na tanong is ang tanong ngayon is yung i-offer kay General Torre na trabaho na anti-corruption related. Okay, yung kay General Torre, anti-corruption na job yung ibibigay sa kanya. Ano kaya? Ito na ba ang separate investigation na gagawin ng Malacanang at si General Torre ang mangunguna? To me,
yung ginawa ni General Torre kay Tatay Digong, hindi talaga katanggap-tanggap yun. Masamang loob ko. But, iset aside lang muna natin yun. Kasi, ang kalaban natin ngayon, grabing problema natin itong corruption sa flood control project. Kung i-designate ni Pangulong Marcos Jr. si General Torre na mag-imbestiga, palagay ko may maitutulong siya. Dahil nga, isa siyang pulis. Trabaho ng pulis yung mag-imbestiga. Alam nila yung ano. Ako, nasubukan ko ring mag-imbestiga, although hindi sa mga ganitong malalaking kaso. Nag-imbestiga ko ng mga abuso ng mga sundalo namin noon. Talagang napa-discharge ko, naparusahan yung mga sundalong nang aabuso. So may konting knowledge lang ako sa investigasyon. So ito ngayon kay malawakan, malalim na korupsyon, kailangan natin ng magagaling na investigador. Ayan, sana si Mayor Magalong kailangan tinanggihan ng Pangulo. Ito ngayon, si General Torre, kung ilagay siya na head ng Malacanang investigating body, sana, ito na. So, may isang magandang balita sa DPWH sa post ni Morning Coffee Talks kanina. Balita lang ito na naka-receive siya ng text na ang mga members ng Bids and Awards Committee ng DPWH ayaw na daw basta-basta pumirma sa mga dokumento. Na this is good news kung totoo yun, dahil once na ang Bids and Awards Committee gagawin niya ng eksakto yung trabaho niya, wala nang makakalusot na korupsyon. So, sana tuloy-tuloy na ito, magbunga na ang effort natin lahat para labanan ng korupsyon dahil pera natin yan. So, good luck kay Senator Marcoleta. Kailan ba ang next hearing? Hindi ko pa alam. Kailang susubaybayan natin ito dahil may pag-asa tayo na mapanagot, mapakulong ang mga tiwaling gobyerno, opisyal sa gobyerno, kontraktor at politiko sa investigasyon na ito. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel.